Sa unang tingin, parang script lang ng isang over-the-top na geopolitical thriller ang mga headline. Nag-utos ang Trump administration na i-block ang mga barko sa Iran, lalo na sa sikat na Strait of Hormuz. Pero ang totoong plot twist ay ang naging sagot ng Beijing. Isang barko ng China ang parang nag-chill lang na dumaan sa kipot na parang ginagawang malaking joke lang ang banta ng pinakamalakas na militar sa mundo. Bilang mga marites ng macroeconomics dito sa dunong mundo, ang tanong natin, pabibo lang ba ito o sadyang matigas lang ang ulo? Ang katotohanan sa likod ng pagdededma ng China sa blockade ng Amerika ay hindi dahil sa wala silang paki o hindi sila takot. Ang totoo, kailangan nilang magpanggap na matapang kasi kung aatras sila at susunod sa dikta ng Washington, para na rin nilang inamin na ang kanilang pinaka-importanting energy supply ay hawak sa leeg at kontrolado ng Amerika. Ito ang unang major point ng ating hanash ngayon. Hindi lang ito simpleng bardagulan ng salita ng dalawang higante. Isa itong matinding pagsubok kung sino ang mas may kakayahang tiisin ang panggigipit sa ekonomiya ng mas matagal. Sa mga orihinal na statement ni Trump, malinaw ang goal: pilayin ang ekonomiya ng Iran sa pamamagitan ng pag-stop sa kanilang oil export. Pero ang sagot ng mga opisyal ng China ay isang direktang hamon, dapat daw manatiling open ang Strait of Hormuz para sa kanilang mga legit na negosyo. Ang pagdaan ng kanilang barko ay hindi aksidente. Isa itong sadyang pagtest sa kredibilidad at kakayahan ng Amerika na panindigan ang kanilang blockade. Kung hindi kikilos ang Amerika, magmumukhang drawing lang ang banta nila sa paningin ng pandaigdigang merkado. Mula rito, ibaling naman natin ang spotlight sa sarili nating bansa. Bakit nga ba kailangang ma-stress ang isang average na Pinoy sa gulo sa isang kipot na libu-libong milya ang layo sa Maynila? Bilang bansang umaasa lang sa pag-import ng enerhiya at nakadepende sa maayos na daloy ng kalakal sa dagat, ang Pilipinas ay nasa isang napakadelikadong posisyon. Anumang tensyon, bakbakan o delay sa Strait of Hormuz ay hindi mananatili bilang balitang panlabas lang. May direct impact ito sa ating pang-araw-araw na budget at sa pangkalahatang health ng ating ekonomiya. Ang epekto nito ay mabilis pa sa paglaho ng sweldo mo. Ang tensyon sa Middle East ay mabilis na magiging ginto ang presyo ng gasolina sa mga lokal na gasolinahan. Kasunod na niya ng mas mahal na singil sa kuryente, mas mataas na gasto sa transportasyon at sa huli, ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin na papasanin ng bawat pamilyang Pinoy sa kanilang hapagkainan. Ito ang gusto nating i-point out, ang mga economic war at blockade sa kabilang panig ng mundo ay hindi lang para sa mga general. Gumagapang ito at direktang nagnanakaw sa budget at lifestyle ng mga bansa sa Asia. Kaya naman pala di nakakapagtaka na mga bansa sa ASEAN ang unang nanginginig at stressed sa krisis na to. Ang rehiyon ng Timog Silangang Asya na parang sirang plaka na sa kakasigaw ng seguridad at kalayaan sa paglalayag sa mga main trade routes. Ang Pilipinas, kasama ang mga kapitbahay natin, ay laging nagiging collateral damage o dakilang biktima tuwing nagpapasikatan ng muscle ang mga dambuhalang bansa. Masyadong marupok at sensitibo ang ekonomiya natin sa mga external shocks para lang dedmahin ang mga ganitong geopolitical na sugal. Ngayon, himayin natin ang pinaka-core ng isyong pang-ekonomiya. Pag narinig nating binablock ng Amerika ang kipot, akala mo naman hawak na ng Washington ang remote control ng buong mundo. Pero sa mata ng macroekonomiya, isa itong move na punong-puno ng matitinding red flags. Kapag ginamit ng isang bansa ang kanilang navy para sakalin ang isa sa pinakaimportanteng daluyan ng enerhiya sa mundo, hindi lang ang target na bansa sa kasong ito, ang Iran ang pinahihirapan nila. Gumagawa sila ng isang artificial na lindol sa buong sistema ng global trade at finance na pwedeng bumalik at sumampal sa sarili nilang mga interes. Ang epekto ng ganitong blockade ay hindi linear, may ripple effect ito na umaabot hanggang sa bawat sulok ng global oil market. Biglang tataas ang insurance premiums ng mga barko dahil sa sobrang delikado ng sitwasyon. Ang daloy ng trade papuntang Asia ay nade-delay at ang tiwala ng mga investors sa katatagan ng international routes ay biglang guguho. Isang sitwasyon ito na gets nating mga Pinoy.
Dahil kabisado natin ang feeling ng ekonomiyang pinipiga at pinapabigat ng biglaang taas ng presyo ng kuryente at krudo na wala naman tayong kontrol. Dito natin makikita ang pagka-ironic ng strategy ng Amerika. Ang main goal ng Washington ay ubusin ang pondo ng Iran para mapilitan silang sumunod sa gusto nila. Pero ang unang nasasakal sa policy na to ay ang mismong central nervous system ng global economy. Kapag ang presyo ng langis ay lumipad ng sobrang taas, pwedeng magka-global recession na sisira rin sa sariling growth ng Amerika. Isa itong delikadong laro ng chicken kung saan ang buong mundo ay nakasaka. So bakit parang walang takot ang China sa banta ng Amerika? Gaya ng nabanggit, hindi dahil may anting-anting ang Beijing laban sa epekto ng krisis sa Hormuz. Wala silang choice kundi ipakita sa mundo, lalo na sa mga market, na ang blockade ng Amerika ay hindi basta-basta magiging bagong rules of the game sa global trade. Kapag ang barko ng China ay dumaan at hindi hinarang ng Amerika, makikita ng buong mundo na ang ipinagmamalaking blockade ay butas-butas at walang kagat. Isa itong risk calculation na nakabase sa pagpapanatili ng image at power. On the other hand, kung hindi maglalakas loob ang China na magpadala ng barko at susunod lang sa utos ng Amerika, tatanggapin nila ang role ng isang mahinang bansa sa paningin ng global market. Pinapakita lang nito na ang energy supply nila ay madaling i-remote ng kalaban. Kaya naman ang insidenteng ito ay hindi lang simpleng bentahan ng langis. Isa itong high-level na giyera ng pride at strategy na binalot lang sa anyo ng negosyo at trade. Ito ang dahilan kung bakit bawat galaw ng magkabilang panig sa kipot na ito ay napakahalaga. Dito natin dapat busisiin ang pang-ekonomiyang dahilan kung bakit napilitang rumesbak ng matindi ang Beijing. Ang Strait of Hormuz ay hindi lang basta kalsada para sa langis ng Iran. Ito ang main artery ng network ng enerhiya na bumubuhay sa tinatawag nating pabrika ng Asya. Kapag hinigpitan ng Amerika ang rutang ito, alam ng China na magmumukhang dehado sa seguridad ng enerhiya, isang bagay na hinding-hindi nila papayagan kung gusto nilang manatiling bida sa pandaigdigang pagmamanupaktura. At habang nagkukumahog ang China na protektahan ang kanilang supply, ang mga bansang taga-import lang gaya ng Pilipinas ay nagmumukhang hamak na collateral damage lang sa gulo. Malinaw ang lesson dito para sa mga manonood. Sa kasalukuyang sistema, ang mga bansang walang sapat na kanyon o pera para makisawsaw sa usapan ay siyang laging talo at sasalo sa tindi ng implasyon. Ang pagiging boses pusa sa geopolitika ay direktang ramdam sa pagliit ng halaga ng pera ng mga ordinaryong mamamayan. Para mas magets nyo ang bigat ng resback ng China, kailangang himayin ang 4 na sabay-sabay na hakbang na ginawa nila. Huwag nyo itong tingnan bilang simpleng balita lang ng barkong dumaan, kundi bilang isang planadong sistema ng atake at depensa sa ekonomiya. Ang unang hakbang ay isang simbolikong pag-flex ng batas. Hayagang idineklara ng China na mayroon silang legit na kasunduan sa kalakalan at enerhiya sa Iran. Sa madaling salita, formal nilang sinabihan ng Washington na wala itong karapatang makialam o magdikta sa kanilang mga interes sa ilalim ng internasyonal na batas. Ang ikalawang hakbang ay ang aktwal na pagpapakitang gilas sa gitna ng dagat sa pamamagitan ng pagdaan ng kanilang sariling oil tanker sa gitna ng idineklarang blockade, binaliktad ng China ang sitwasyon. Mula sa pagiging banta ng Amerika, ginawa nila itong isang test of courage kung gaano ba talaga katindi ang determinasyon ng militar ng Amerika na ipatupad ang sarili nilang rules. Isa itong matapang na hamon na nagtatanong, handa ba kayong magpaputok at magsimula ng giyera para lang harangin ang langis namin? Isang taktika ito na nagpasa ng problema pabalik sa kandungan ng Washington. Ang ikatlong hakbang ay mas malalim at pang-institusyon. Ang Beijing ay nagsimulang gumamit ng mga bagong mekanismo sa pera na idinisenyo para baliwalain ang mga sanctions na pinamumunuan ng Amerika, kasama rito ang paggamit ng sarili nilang payment system na umiiwas sa dolyar at paggawa ng mga alternatibong insurance para sa mga barko. Sa pag-atake sa monopolyo ng Amerika sa pandaigdigang pananalapi, unti-unting pinupurol ng China ang kakayahan ng Amerika na gamitin ang ekonomiya bilang sandata. At heto na nga ang ika-4 na hakbang sa kanilang long-term strategy na damay ang ating rehiyon. Habang busy sila sa pag-eksena sa gulo sa Middle East,
Pasimpleng rinaratsada ng China ang pag-angkin sa mga alternatibong ruta at lalong pinatitigas ang mukha sa pagtatayo ng mga kung ano-anong istruktura sa West Philippine Sea. Napakalinaw ng logic nila. Kapag hinarang ng mga kaaway ang dati nilang dinadaanan, dapat siguradong sila ang hari sa sarili nilang bakuran. Kitang-kita na hindi lang puro daldal ang Beijing, talagang galaw-galaw para hindi pumanaw sa lahat ng aspeto. Dito na papasok ang Pilipinas ay bilang bida sa sarili nating trahedya. Para sa ating mga kababayan, hindi naman yung tarayan ni na Washington at Beijing ang tunay na nakakanginig ng laman. Ang totoong horror story ay kung paano ginagawang laruan at panakot ng dalawang superpower na ito ang mga daanan sa dagat para sa kanilang pansariling interes. Kapag naging new normal na ang ganitong kabastusan, tayong mga bansang nakaharang sa mga rutang ito, gaya ng Pilipinas, ay habang buhay na lang mag-aabang kung kailan tayo tuluyang lalamunin ng kawalan ng kasiguruhan. Kung ngayon ay Strait of Hormuz ang pinagkakaguluhan, sino ba namang tanga ang magsasabing hindi susunod ang West Philippine Sea o ang iba pang kipot sa ating paligid? Malinaw pa sa sikat ng araw ang mga report na tuloy-tuloy ang pag-score ng China ng mga bagong building sa mga islang hindi naman sa kanila, gaya ng sa Paracels. Ang gas-gas na palusot nila para raw protektahan ang kalakalang nagkakahalaga ng mahigit 3 trilyong dolyar. Pero sa totoo lang, para sa Pilipinas, ang bawat hollow block na inilalatag nila ay parang pader na unti-unting sumasakal sa ating kalayaan at seguridad. Heto ang part na kailangang pag-isipan ng malalim. Mukhang malayo ang gulo sa Hormuz, pero yung mindset na ginagamit ng Beijing doon ay siya rin ginagamit nila para bakuran ang dagat na nasa tapat lang ng ating mga baybayin. Ang pagbabantay sa kalakalan ay naging paboritong script na lang para sa kanilang military expansion. Para sa mga Pinoy na nagmamarunong sa ekonomiya, malinaw ang red flag. Ang kaligtasan ng ating mga pampang at ang laya ng ating negosyo ay nakasabit lang pala sa laro ng mga dambuhalang bansang libu-libong milya ang layo sa atin. Ngayon, silipin naman natin ang part na madalas didmahin ng marami pero ang laking impact sa ekonomiya. Ang pag-iinarte ng China ay nagkataon pang sumabay sa pagbulusok ng kanilang sariling export data. Ayon sa mga numero, ang growth ng export nila ay parang nahulog sa bangin mula 22% bumagsak sa kakarampot na 2.5% sa loob lang ng isang buwan. Halos 90% na pagbagal yan. Kasabay pa niyan, ang kanilang trade surplus ay sumadsad sa pinakamababang level sa loob ng mahigit isang taon. Heto ang tsaa na nagpapalinaw sa lahat. Hindi lang naman nag-inarte ang Beijing dahil nasaktan ang kanilang geopolitical na ego. Ang totoong chika ay ang kanilang sariling ekonomiya na hingalo na at hindi na kakayanin ang isa pang matinding psychological shock sa sektor ng enerhiya at shipping. Ibig sabihin, habang nagkakandal leche-leche na ang loob ng ekonomiya ng China, kailangan nilang magpanggap na matapang sa labas para hindi tuluyang magpanik ang mga merkado at ang mga investors na parang mga ex na biglang nang iwan. Para sa ating mga marites sa Pilipinas, heto ang isang napakalinaw na lesson sa macroeconomics at diplomasya. Kapag ang mga internal na datos ng ekonomiya ay nagkakalat na, ang mga big powers ay madalas na nagiging mas agresibo at pabibo sa geopolitical na entablado. Ginagawa nila ito para lang mapanatili ang tiwala ng publiko at para ilihis ang atensyon mula sa kanilang mga sariling problema. Ang pagmamatapang ng China sa Hormuz ay isa lang palang pader na itinayo para itago ang nagbabadyang kahinaan sa kanilang manufacturing at export. Isang sitwasyon na mas delikado pa sa mga red flag ng toxic mong karelasyon. Dito na natin dapat itanong ang pinakamabigat na katanungan. Totoo bang deadma lang ang China o isa lamang itong pang best actor na pag-arte? Ang sagot mula sa pananaw ng pera, hindi sila pwedeng maging tunay na walang pakialam. Pero obligadong-obligado silang umarte na tila wala silang pakialam. Kasi kapag ipinakita ng China na natataranta sila dahil sa pagsasara ng Hormuz, maiintindihan agad ng buong mundo at ng mga financial markets na ang kanilang supply ng enerhiya ay madaling sakalin at kontrolin ng Amerika. Ang pag-amin sa kahinaang ito ay magdudulot ng mas malalang disaster kaysa sa kahit anong blockade. Kapag naamoy ng mga negosyante na nag-aalala ang China, asahan mong mas lalo silang matatakot. Ang halaga ng kanilang pera ay babagsak
ang mga foreign investors ay maglalabas ng kanilang pondo ng mas mabilis pa sa scene zone at ang pangkalahatang kumpiyansa sa kalakalan ay mawawasak. Kaya naman, ang pag-astang hindi kami natatakot ay hindi lang basta pagmamatigas sa politika. Sa katotohanan, isa itong mahalagang tool para patatagin ang sikolohiya ng merkado. Sa madaling salita, ang nakikita natin ay hindi lang labanan ng mga barkong pandigma, kundi isang matinding gaslighting sa persepsyon at sikolohiyang pang-ekonomiya. Ang pag-manage sa perception ay kasing importante ng pag-manage sa mismong supply ng langis. Kapag nauto ng Beijing ang mundo na kaya nilang lampasan ang blockade ng walang galos, napipigilan nila ang panic buying ng langis na lalo lang magpapataas sa presyo. Pinapanatili nila ang ilusyon na normal lang ang lahat para ang mga pabrika sa buong Asya ay tuloy lang sa pag-order at paggawa ng mga produkto. Isa itong delikadong budol sa ibabaw ng nagbabagang uling kung saan ang isang maling hakbang o pagpapakita ng kaba ay sapat na para magdulot ng sunog na tutupok sa sarili nilang ekonomiya. Sa puntong ito, ibaling naman natin ang usapan sa epekto nito sa ating kawawang Pilipinas para magkaroon tayo ng malinaw na koneksyon kung ang tensyon sa Hormuz ay magpapatuloy at magiging pangmatagalan, ang presyo ng krudo at LNG sa pandaigdigang merkado ay siguradong lilipad ng husto. Para sa isang bansang mahilig mag-import ng halos lahat ng pangangailangan sa enerhiya, ang pagtaas na ito ay diretsyo sa mas mataas na presyo ng kuryente at gasolina sa loob ng bansa. Heto na ang simula ng isang mapanirang domino effect na mas mapanakit pa kaysa sa breakup nyo. At walang sinuman ang makakaligtas. Kapag nag-trip na naman ang presyo ng gasolina at diesel, automatic na damay pati ang gasto sa paglilipat at transportasyon ng lahat ng uri ng kalakal sa buong kapuluan ng Pilipinas. Mula sa mga gulay sa probinsya hanggang sa mga produktong galing ibang bansa, lahat yan papatawan ng special surcharge sa transportasyon. Ang ending? Ang bilis tumaas ng presyo ng pagkain at mga pangunahing bilihin sa mga palengke at supermarket. Ang tinatawag nating imported inflation ay parang virus na nakapasok na sa sistema ng ating ekonomiya. At syempre, ang mga ordinaryong mamamili na naman ang tagapasa ng krus. Habang humahataw ang mga presyo at lumalakas ang inflasyon, ang kakayahan ng mga Pilipino na bumili ng iba pang mga produkto ay biglang hihina. Ang pagkonsumo na siyang dapat ay pangunahing makina ng paglago ng ating ekonomiya ay magmumukhang pagong sa bagal. Sa kabilang banda, ang gobyerno ay parang naipit sa pinto. Mapipilitan silang gumawa ng mga hakbang para kunwari ay sugpuin ang inflasyon tulad ng pagtataas ng interes sa Bangko Sentral kahit pa ang totoo ay wala na silang sapat na budget para gumastos sa mga mahahalagang proyekto. Isasakripisyo ang paglago ng bansa dahil lang sa gulo na ginawa ng iba. Ito ang malungkot na katotohanan ng makroekonomiya. Ang isang karaniwang Pilipino ay hindi na kailangang magpakahenyo para maunawaan ang bawat masalimuot na layer ng geopolitical na laro sa pagitan ng Washington at Beijing. Ang kailangan lang nilang makita at maramdaman ay ang simpleng pormulang ito. Sa tuwing ang mga dambuhalang superpower ay naglalaro ng panggigipit at pagharang sa mga pangunahing rutang pandagat, ang mga bansang umaasa sa importasyon gaya ng Pilipinas ang palaging nagiging tagabayad ng pinakamahal na resibo. Ang ating kabuhayan ang ginagawa nilang pusta sa kanilang labanan sa kapangyarihan. Mula sa epekto sa Pilipinas, itaas natin ang antas ng pagsusuri sa estratehiya ng buong rehiyon. Ang ASEAN bilang isang grupo ay formal na nakiusap para matiyak ang kalayaan at kaligtasan sa paglalayag. Ipinapakita lang ng panawagang ito na ang mga bansa sa Timog Silangang Asya ay wala namang pagnanais na manatili na lang bilang mga walang kakayahang manonood sa gitna ng mapanirang negosasyon at tunggalian ng Amerika, Iran at Sina. Gusto nating protektahan ang ating sariling interes, pero ang masaklap, nahaharap tayo sa malaking kakulangan sa pinagsamang kapangyarihan para totoong maipatupad ito. Ang problema ay kasing linaw ng sikat ng araw. Ang mga bansa sa ASEAN ay may napakalaking magkakatulad na interes sa pera, lalo na sa malayang daloy ng kalakalan. Pero kulang tayo ng isang nagkakaisang mekanismo o lakas militar para direktang protektahan ito laban sa mga superpower.
Ito ay isang puntong siguradong ramdam na mga manonood. Ang ating rehiyon ay maaaring magdusa ng todo mula sa mga epekto ng krisis, pero wala tayong sapat na boses o kapangyarihan para isulat o baguhin ang mga panuntunan ng laro. Tayo ay nakatali lang sa mga desisyon na ginagawa sa labas ng ating sariling mga hangganan. Mula sa katotohanan ito, maaari nating ilabas ang isang napakatinding konklusyon. Kapag ang mga naglalakihang superpower ay nag-umpugan at nag-away, ang mga bansa na may katamtaman at maliliit na ekonomiya ay mabilis na nagbabago ng papel. Mula sa pagiging mga iginagalang na kasosyo sa negosyo na nagpapalitan ng produkto, tayo ay biglang nagiging mga tagasalo ng lahat ng panganib at pinsala. Ang kalakalan ay hindi na isang win-win situation. Ito ay nagiging isang zero-sum game kung saan ang mga walang sapat na lakas ang siyang sumasalo sa lahat ng negatibong epekto ng sigalot. May isa pang napakagandang anggulo na dapat nating busisiin, ang isang tahimik pero malakas na pasaring sa pagitan ng sitwasyon sa Strait of Hormuz at sa West Philippine Sea. Hindi na natin kailangan maging masyadong direkta, pero dapat nating ipahiwatig ang isang malalim na babala kung ang Washington ay malayang nakakapag-flex ng kanilang military power para diktahan kung sino lang ang pwedeng dumaan sa isang napakahalagang ruta ng kalakalan sa Middle East, at kung ang Beijing naman ay busy sa paggamit ng sarili nilang lakas para magtayo ng mga base militar at kontrolin ang isa pang kritikal na ruta sa ating rehiyon. Kung ganoon, ang buong mundo ay mabilis na pumasok sa isang bagong dangerous era na parang survival show. Isang panahon kung saan ang pandaigdigang kalakalan at negosyo ay hindi na pangunahing pinoprotektahan ng mga internasyonal na batas at kasunduan na parang display na lang, kundi ng purong yabangan ng kapangyarihan at lakas militar. Ang batas ng mas malakas ang siyang muling nananaig. Para sa isang bansa tulad ng Pilipinas na umaasa sa isang rules-based international order na parang naniniwala pa sa forever, ito ay isang napakadilim at nakaka-stress na teaser ng hinaharap ng ating ekonomiya at pambansang seguridad. Ibig sabihin nito, sa mga darating na taon, ang kinabukasan ng ating ekonomiya ay hindi lang nakasalalay sa kung gaano tayo kagaling mag-export ng ating mga produkto o kung gaano karaming dayuhang investment ang mabubudol nating pumasok sa bansa. Ang ating tagumpay o pagbagsak ay higit na madedepende sa kung paano mag-aasal, magbabardagulan at magkakasundo ang mga superpower sa ibabaw ng mga karagatan. Ang ating ekonomiya ay nagiging bihag ng kanilang mga geopolitical na ambisyon at ang bawat desisyon nila ay may direktang resibo na babayaran ng bawat mamamayang Pilipino. Balikan natin ang drama ng blockade para makita ang buong script ng estratehiya. Ang pagpapataw ng parusa ay isang bagay, pero ang pagpapatupad dito sa pamamagitan ng pagharang sa mga barko ay isang ganap na magkaibang level ng laro. Ang Amerika ay nahaharap sa isang malaking dilema. Kung sila ay magiging masyadong mahigpit, maaari nilang maputol hindi lamang ang langis ng Iran, kundi pati na rin ang daloy ng langis mula sa ibang mga bansa sa Gulpo. Ang anumang pagkakamali sa pagpapatupad ay maaaring magdulot ng isang sakuna sa supply na magpapabagsak sa mga stock market sa buong daigdig. Dito nagiging big brain energy ang naging galaw ng China sa pamamagitan ng pagpapadala ng barko. Pinilit nila ang Amerika na mamili. Ipatupad ang blockade at ipagsapalaran ang pagtaas ng presyo ng langis na sisira sa sarili nilang ekonomiya o palampasin ang barko at aminin na ang kanilang banta ay puro bark lang at walang ngipin. Ito ay isang klasikal na sitwasyon sa game theory kung saan ang bawat panig ay sinusubukan ng limitasyon ng kalaban nang hindi naman humahantong sa ganap na pagkawasak. Ang China, sa pag-arte na parang walang kinatatakutan, ay nagawang ibalik ang pressure sa Washington. Ang panonood sa sagupaang ito mula sa lente ng makroekonomiya ay nagpapakita sa atin na ang kapangyarihan ay hindi lamang nasusukat sa dami ng mga barkong pandigma o eroplano. Ang tunay na kapangyarihan sa makabagong panahon ay ang kakayahang sipsipin at tiisin ang mga economic shocks at ang kakayahang ipasa ang mga pagkabiglang iyon sa iba.
Ang Amerika ay sinusubukang ipasa ang sakit sa Iran at Sina, ngunit ang Sina ay naghahanap ng mga paraan upang ikalat ang sakit na iyon sa buong pandaigdigang sistema upang pilitin ang Amerika na umatras. Kaya kung babalikan natin ang ating orihinal na tanong, sino nga ba ang tunay na winner sa seryeng ito? Sa totoo lang, wala namang matinong panalo sa pagitan ng dalawang dambuhalang ito. Pareho silang nagpapakitang gilas sa isang sugal na baka ikasira lang din ng sarili nilang mga pangarap. Pero syempre, mayroong siguradong talo. At sino pa ba kundi ang mga bansang wala namang kinalaman sa away bata nila pero sila ang sumasalo ng bigat ng kanilang mga desisyon. Ang mga kawawang umuunlad na ekonomiya na ang pangarap na umasenso ay laging on hold dahil sa biglaang pag-akyat ng presyo ng krudo. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga na ang mga bansang gaya ng Pilipinas ay hindi lang basta nakatunganga habang nanonood ng mga kaganapang ito. Dahil wala naman tayong sapat na lakas para pagsabihan ng Amerika o China, kailangan nating ayusin ang sarili nating bakod. Ibig sabihin, bilisan na ang paglipat sa mga lokal at renewable energy sources para hindi tayo laging kabado sa presyo ng langis na dumadaan sa mga kipot na parang battlefield. Ang kalayaan sa enerhiya ay hindi lang basta uso, kundi kasing halaga ng ating kalayaan sa politika. Dagdag pa rito, kailangan nating patatagin ang ating pambansang reserba at huwag lang umasa sa iisang kachat o partner sa kalakalan. Kapag masyado tayong nakadepende sa iilang ruta o bansa, forever tayong magiging biktima ng mga geopolitical na laro ng mga makapangyarihan. Ang krisis sa Hormuz ay isang malakas na sampal sa atin na ang lumang mundo kung saan ang kalakalan ay malaya at ligtas ay unti-unti nang naglalaho at pinapalitan ng mundong puro pansariling interes at pabibuhan lang ng kapangyarihan. Ngayon, oras na para himayin natin ang katotohanan ng mas matalas pa sa dila ng kapitbahay mo. Ang linyang hinaharangan ni Trump ang kipot, pero deadma lang ang China ay hindi dapat lunukin ng buo. Ang real talk ay ganito. Akala ng Amerika, ang pagsakal sa Hormuz ay shortcut para gipitin ang Iran at takutin ang China. Pero sa katotohanan, naipit nila ang sarili nila sa isang posisyong kailangang magpanggap na matapang habang pinipigilan ang pagsabog ng presyo ng enerhiya sa buong mundo. Kasabay nito, kailangan nilang pigilan ng Beijing na sirain ang kanilang plano sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagtest sa kanilang pasensya. Sa kabilang banda, ang China na sa totoo lang ay kabado rin sa loob dahil sa kanilang naghihingalong ekonomiya ay pilit na nagpapakitang tao na kaya nilang tawanan lang ang blockade. Ginagawa nila ang lahat para protektahan ang kanilang supply ng enerhiya gamit ang iba't ibang gimmick mula sa mga legal na drama, pagpapadala ng mga barko, hanggang sa pagpapalawak ng teritoryo sa sarili nating rehiyon. Para sa ating mga netizens dito sa Pilipinas, ang pinakaimportanteng lesson na dapat nating itatak sa ating mga utak ay ito. Ang buong krisis na ito ay hindi tungkol sa kung sino ang mas astig, sino ang mas cool, o sino ang may mas malakas na militar. Sa usapang macroekonomiya, isa itong malupit na kwento kung sino sa dalawang superpower ang mas magaling mangipit sa natitirang bahagi ng Asya para bayaran ang kanilang mga pagkakamali. Ito ay simpleng labanan lang ng pagmamaniobra. Sa pinsalang sila rin naman ang gumawa. At dahil blessed tayo sa kasalukuyang takbo ng pandaigdigang sistema, ang mga ordinaryong mamamayan sa mga bansang mahilig mag-import gaya ng Pilipinas ang laging bida sa sakitan at pagiging vulnerable. Tuwing nag-aaway ang mga higante, ang unang nakakatikim ng character development ay ang kawawang pitaka ng Pinoy dahil sa walang katapusang inflation at taas presyo. Tayo na naman ang dakilang shock absorber ng kanilang mga geopolitical na pangarap at pa-flex ng kapangyarihan bilang mga nag-aaral ng macroekonomiya rito sa dunong mundo. Ang layunin natin ay hindi lang magkalat ng balita, kundi ilantad ang mga hidden gems na koneksyon ng mga pandaigdigang ganap sa ating masaklap na realidad. Ang pagintindi sa mga ganitong galawan kung paano nagiging dahilan ng mahal na bilihin sa Pinas, ang mga blockade sa Middle East, at ang pagmamatigas ng China ay ang unang step para hindi tayo laging talo. Bawal ang painosente sa mga puwersang nagdidikta ng ating kinabukasan. Kung ano man ang susunod na plot twist sa mga kipot ng mundo,
Iyon ang magdidikta kung gaano pa tayo iiyak sa palengke sa mga susunod na buwan at taon. Kaya naman, tuloy ang ating pagbabantay, pagsusuri at paghimay sa mga dramang ito. Sa mundong pinatatakbo ng mga uhaw sa kapangyarihan at interes, ang pinakamatalinong flex ng isang bansang pa-develop pa lang at ng kanyang mga mamamayan ay ang malalim na resibo at pag-unawa sa tunay na laro ng pera at impluensya. Huwag tayong magpakadilulo na ang ekonomiya ay isang hiwalay na siyensya. Ito ay bunga lang ng lahat ng politika, bardagulan at plastikan ng mga bansa. Ang bawat barkong dumadaan o hinaharang sa mga strategic routes ay may dalang message sent hindi lang para sa mga kaaway nila, kundi para sa ating lahat na umaasa sa global trade. Maging mapanuri, maging alerto, at laging ikonekta ang mga dots ng geopolitika sa ating lokal na ekonomiya. Salamat sa pag-ubos ng data at oras sa ating malalimang pag-aanalisa rito sa Dunong Mundo. Kung sa tingin nyo ay may sense ang paghimay nating ito, huwag kalimutang i-share ang kaalamang ito para mas maraming Pinoy ang magising sa katotohanan ng ating ekonomiya. Hanggang sa susunod na reality check, patuloy nating palawakin ang ating pangunawa sa magulong mundong ating ginagalawan. Ako ang inyong tour guide sa makroekonomiya na nagpapaapulan sa bardagulan ng mga higante, talino lang ang ating tanging panangga.